Nakilala rin namin dito si Engineer Palermo na aktibo sa kanilang livelihood center. Hello po sa inyong lahat, ang mga kasama niyo rin po dito sa asosasyon. Ano mga ginagawa po sila ditong cloning ng mga puno? Can you tell us? Indigenous trees. Engineer Darling, paliwanag niyo sa amin itong inyong proyekto at inisyatibo pong itong ginagawa po natin. Ang purpose po nito is employment for persons with disability. At the same time, makakatulong po ito sa climate change issues natin ngayon sa bansa at also the deforestation problem in the Philippines. Ang ginagawa po namin, ito po ay tugas, no? Tugas po na kahoy, indigenous tree, one of the indigenous trees. Ang ginagawa po namin is piniprepare po namin ito for cloning. Kinukuha po namin ito from the mother tree of tugas, tapos kino-clone po namin siya. Ready po namin yung sayo na ito para maipasok po doon sa cloning chambers. Isa sa mga hangad po ng inyong sektor, Engineer Darling, yung economic independence para po sa mga persons with disabilities. Paano po nagiging plataforma po ito para po makamit po natin iyon? Actually po, yun po yung objective ng National Anti-Poverty Commission, no? In our sector sa council members, kasi council members din po ako ng National Anti-Poverty Commission. Meron po kaming kinakraft po na yung Executive Order 417, which is existing na po ngayon as of today, as of present, no, yung EO 417 Economic Independence Program, 10% allocation must be given for persons with disability. Kung may allocation po yung DNR under NGP, no po, pwede po kaming mabigyan through that Executive Order 417. Let's say for example, kung mabibigyan kami ng 10% of that na kami yung magbibigay ng mga planting materials for the DNR, for the National Greening Program, at saka yung other entity para maitanim, no, maibalik yung luntiang kapaligiran na sinasabi po natin. Doon po kami nakafocus, no. Bukod sa pagbibigay ng kabuhayan, hangarin din ng grupo ni Engineer Palermo ang suportahan ang kalikasan. At nakatutuwang isipin na gobyerno rin ang bumibili sa kanilang mga produkto. Kasi ang secret lang po nito sa pagpapalaki ng puno is yung tender loving care sa tanim. TLC po. Yun po yung sekreto. Then kung aabot na ito na pwede nang itanim, kukunin po ito ng gobyerno at saka other client para itanim po natin ito sa mga degraded areas, no? Mining degraded areas, yung mga wala ng mga punong kahoy, para maibalik natin yung kagandahan ng Pilipinas, no? Kasi nga majority sa area natin ngayon wala ng puno at dapat ibalik natin, no? Kung walang magtatanim, sinong magtatanim? Ang Barangay San Isidro sa Tagum City na kinaroroonan ng nasabing livelihood center ay aktibo rin sa pagsusulong ng mga programa para sa ikabubuti ng kanilang mga residenteng may kapansanan. Aside from livelihood project dito sa aming barangay of San Isidro, Tagum City, Davao del Norte, ang barangay po ay nagsuporta para sa mga trainings para sa mga PWD livelihood project, at meron kaming bayanihan sa Gulayan at nagbibigay po kami ng mga tupad cash for work para sa kanila. Sa usapin ng disaster sa panahon ng kalamidad, at kung ang pag-usapan natin ay ang persons with disability, isa itong malaking bagay na dapat pagtuunan talaga, dahil kung disaster ang pag-uusapan, halimbawa, paano sila natin ma-rescue sa panahon ng kalamidad. For example, pupunta ako dun sa isang purok upang ipaalam na kailangan na nating mag-evacuate. Halimbawa, mayroong isang orthopedic doon na pasyente, hindi niya kayang bumangon, narinig niya na kailangan na mag-evacuate, mataas na yung tubig, pero hindi niya kaya. So, siguro sa mga rescue teams, kailangan ng mga pag-aaral kung paano natin i-rescue yung mga tao na nasa ganyang, yung mga nasa vulnerable sector na kagaya ng mga persons with disability. Maging ang iba't ibang sangay ng gobyerno ay patuloy ding sumusuporta sa mga persons with disabilities. Andito po tayo sa Barangay San Isidro. Kung makikita niyo po, may mga cloning chambers tayo, no? May mga structures, and then may water facilities. So, these are just some of our assistance to the persons with disabilities in this province. So, ito ay nakakatulong na sa kanilang pangkabuhayan. At the same time,
it is also a response, no, sa ating climate change. So, kung makikita natin na the climate is really changing and very unpredictable. So because of that, one of the answers is to plant more trees kasi denuding na yung trees natin, especially in the islands. And the PWD plays its important role. Yan pong cloning chamber na yan is equipped with sprinkler. Kaya po hindi nakakailanganin na magdadala pa ng timba para didiligan yung mga pananim nila at doon tutubo. So with that kind of technology, mas mabilis. Actually, isa sa mga support namin ay technical assistance. Tinitrain namin sila how to part ng transfer of technology ng DNR na dapat matulungan sila by way of growing trees from indigenous species na maging ma-replicate siya padamihan ng mga kahoy na pwede nating may tanim using cloning process. At maging ang pribadong sektor ay nagsusumikap rin para makapagbigay ng kabuhayan sa ating mga kababayan. We are helping the PWD, specifically itong Tagum chapter, because they're interested into tree clonal nursery. We are helping them develop a clonal nursery, a tree clonal nursery, because the technology of CTNI we are extending to them. And after which, we'll be introducing them to, well, the buyer, like the plywood industry, the plywood plants here in Mindanao, and specifically in Davao and in Butuan. Naging katuwang din ng grupo ni Engineer Palermo ang USAID, Global Giving, CDP, Global Fund for Community Foundations, Non-Profit Finance Fund at ang Abot Kamay Community Solidarity Fund.